When anyone when any one of you bring an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd of or from the flock, verse 9. But it entrails and legs he shall wash with water, and the priest shall burn all of it, at magsabing all of it, on the altar as a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. Manalangin tayo, Panginoon Diyos, lubos kaming papasalamat na sa habag at awa mo ay kami po nasa palambahan. Pinasaya mo ito dahil nais mo kaming kausapin at nais mong buksan ang aming kaisipan tungkol sa kaparaanan mo para magbuhos ang pagpapala sa mga nagsasabing nananampalataya sa iyo. God, alisin mo anumang veils linagay ni Satan that make us become dumb, na hindi namin maintindihan at tanggapin ang mga katotohanan. Lord, gamitin mo aking labi para maparating sa bawat isa na tagapakinig sa labang panambahan at sa manonood po sa digital ministry ng TSFI. Truth about your plan and ways sa amin. Lord, dalangin ko rin po na magkaroon po ng magkagilagilal sa bagay mangyayari sa aming buhay, sa aming pagtanggap ng mga katotohanan mula sa iyong pananalita. God, just bless us this morning, Lord, at magsabing amen. Pwede na kayo mo po. So, ang topic na ating tatalakayin ay generosity that reaches heaven. Alam nyo, dalawa lang kami ni James ang gwapo rito. Wala na ibang gwapo rito. Dalawa lang kami ni James. Alam nyo, napakaswerte ng araw ng Sabado sa akin. Una, kinalbo ko ng barbero. Wala na ako nagawa kasi dito kaagad sa taas ang tuktok ng pag-shave eh. Ano pa ba magagawa ko? Mabili ko. Sabi, ibalik mo yung nawala. Hinayaan ko na lang. Doon siya siguro masaya. Mukhang bago yung barbero eh. Pangalawang bagay kung bakit napakaswerte ng Sabado sa akin. Tignan niyo mo, poster, ginawa kong weather reporter. Mga Pilipino,
may darating na bagyo. At pag-ulan na panaka-naka at sibat ng kidlat, kaya magdala kayo ng salbabida dahil babahain tayo maya't maya. Napakaswerte ko talaga ng araw sa ginawa na akong weather reporter. Kinalbo pambok ko. Anyway, talagang gano'n ang buhay. Ang swerte, minsan talagang bubugbugin ka lang. Sino ba yung mabait na tanggalin nyo na sa pagiging tech yan ha, Claire? Huwag nyo na ulitin gumawa ng poster kung sinong gumawa ng poster yan. Ha? Sino daw gumawa? Si Claire? O pala Claire eh. Ano ba akong weather reporter? Okay, balikan natin ang Leviticus. Seryoso na tayo. Verses 1 and verse 9. Speak to the people of Israel and say to them, when any one of you bring an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock. But its entrails and its leg he shall wash with water, and the priest shall burn all of it on the altar as a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. Nais kong buksan itong mensaheng ito sa pamamagitan ng pag-share ng take-away mula sa Ezra chapter 7, verse 9. Ang sabi sa Ezra 7, 8, and 9, na-share ko na sa inyo kanina. Kaya ang sabi diyan, Ezra arrived in Jerusalem. Wala pa rin. In August of that year, he had arranged to leave Babylon on April 8, the first day of the new year, and he arrived at Jerusalem on August 4. Ayan. So nagplano siyang umalis, pabalik ng Jerusalem kasi pinayagan na sila bumalik sa bayan, yung mga naging captive. Kung babalikan natin, binasa natin, yung pagiging captive nila ay resulta ng pagmamayabang ni Hezekiah. Nasusundan yung pagbabasa. Diba? Pinagmayabang ni Hezekiah yung kayamanan nila at ganda ng kanyang kaharian at templo. And dumating si Prophet Isaiah dahil pinagmayabang mo yan, ay darating ang isang bansa na sasakupin kayo at magiging alipin ang mamamayan ninyo. Sila nga, ang sabi ni Prophet Isaiah, hindi ito mangyayari sa kaharian mo. So ito na nga nangyari, ito na yung resulta, they became captives. And ginamit si King Cyrus, ang ating Pangdiyos, para makalaya sila, makabalik sa sarili nilang lupain, and to build the temple of God para manumbalik ang pagsamba. So nagplano si Ezra na sa August ay April ay aalis siya para sa Babylon. And kailan siya dumating ng Jerusalem? April. So ilang buwan yan? 4 months. Now, ito yung take away ko diyan, no? And gusto kong maintindihan nyo. Ang distansya mula Babylon at sa Jerusalem ay 965 kilometers. So yung paglalakbay ni Ezra at yung mga kasamahan niya mula Babylon patungo Jerusalem ay umabot ng mga 4 months. Tama ba ako? 4 months. So yun na 965 kilometers inabot ng 4 months. Now, alam nyo ba yung distansya ng Egypt patungo sa Promised Land? Naalala niyo yung kwento yan, yung pinalaya sila ng ating Pangdiyos pamamagitan ng siyam na salot? Ang distansya ng Egypt at Promised Land o Canaan ay 613 kilometers lang. So ano mas malapit? Babylon patungo Jerusalem o Egypt patungo ng Jerusalem o Canaan? Ano mas malapit? Egypt. Kasi yung biyahe ni Ezra, 900 plus kilometers. Yung biyahe nila Moses ay 600 plus kilometers.
So, ang usual travel mula Egypt patungo sa Canaan ay 11 days to kulang-kulang 3 weeks. So, between 21 days and 11 days. Ganun lang. Pero alam nyo ba, umabot ng 40 years. Samantala, si Ezra, inabot lamang ng kulang-kulang 4 months. So, bakit umabot ng 40 years? Ang sabi ng biyahe nila Moses, ito'y nakakalungkot, no? Para makalaya sila. Grabing miracles ang ginawa ng Diyos. Kasama ng paghati ng Red Sea. Pero bakit inabot ng 40 years? Mas maigsi yung biyahe na yun. So, parang, tama ba ako, Rodney? Parang Caloocan patungo Pagudpod. Parang ganyan lang yata kalayo. O anong palampas ng Pagudpod? Ganun lang yata distansya nun. O Apari siguro. Apari, no? Apari. Ganun lang kalayo. Yung Egypt patungong Promised Land. Pero inabot sila ng 40 years compared kay Ezra na kulang-kulang 4 na buwan. Sa Numbers 32 verse 30, nakalagay ba dyan? Ang sabi dyan, ito yung dahilan. The Lord was angry with Israel. Nagalit kasi ang Diyos dahil yung Hudyo, mahilig umangal, paladabog, para complain. At ang mabigat pa sa dating kay Lord, pinalaya na sila, gusto pa bumalik sa pagimbihag. So parang ang sama ng loob ng Pang-Diyos doon. And made them wonder. So pinabayaan ng Pang-Diyos na sila ay paikot-ikot ang wilderness for 40 years until the entire generation that sinned to the Lord sight has died. So hinintay muna ng Pang-Diyos na lahat yung mga nagkasala, lahat yung mga paladabog, palaangal ay mamatay. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang paladabog, huwag kang palaangal. Tatagal ka sa biyahe mo. Hahaba biyahe mo. Sa anong sabi ng kahaba-haba ng prosesyon, simbahan din pala tuloy mo. So, huwag mo pahabain biyahe mo. Ganun kasi nangyari sa Hudyo pinahaba nilang biyahe nila. So, dapat 11 days to 21 days, umabot ng 40 years. Kasi nga nagalit ang Diyos. And Deuteronomy 8:2, ang sabi diyan, remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you. So, yun ang isa pang dahilan para magpakumbaba sila, para mawala yung yabang. Sabi mo katabi mo, huwag ka mayabang. Tatagal ka sa biyahe mo. Yan. Humbling you and testing you to prove your character. So, binild yung character. Pinag-aralan namin last Friday. No? Talented ka man, gifted ka naman, edukado ka naman. Hindi malayo-layo marating mo. Pero kung magandang character mo, plus yun, galing mo, malayo-layo mararating mo. To prove your character, to find out whether or not you would obey His command. So may magandang katanungan dito. Bakit si Ezra at kasamahan niya, kulang-kulang 4 months lang, mas mahaba yung linakbay nila. Yung 900 kilometers, ang kaya yan? Siguro hanggang Leyte na yata yan, o lampas pa. Leyte na, no? Kaya tatawid pa. Malayo-layo o pabalik. Siguro Bicol, pabalik yun. Pambalik, Bicol. Yung Bicol, 500 plus yata . So isang round trip, Bicol, Manila, ang dinakbay ni Ezra. Pero ilang buwan lang? 4 na buwan. You know why? Basahin natin ang Ezra 7:10. Sabay-sabay natin basahin. Ito yung dahilan kung bakit mabilis ang lakbay ni Ezra compare kina Moses. Sabi diyan, sabay-sabay tayo magbasa. This was because Ezra had determined to study and obey the law of the Lord and to teach those decrees and regulation to the people of Israel. So hindi siya selfish. Yung natututunan niya, pinapasa niya. Yung mga kaalaman na tanggap niya, binabahagi niya. At nagpasya siyang sumunod. Kaya sa ating kapatid, kaya marami sa mga, even mga nagsisimba na, ang tagal bago makarating
sa plano ng Lord dahil nga tinuturuan sila ng Pangdiyos na maging humble. Tinuturuan sila ni Lord maging masunurin at huwag palaangal. Kasi yun ang naging problema nila Moses sa time niya at kasama niya. 40 years, biro mo, lakbay. Sa inyo kapatid, kung sakali man, sa mga kabataan dito, kung sakali man, magulang nyo, malayo ang inikutan, huwag nyo nagtutularan. Itama. Kaya mga kabataan, may pagkakataon kayong itama yung mali. Maging masunurin na kayo. Huwag na kayo palaangal, huwag kayong ungrateful, obey God. So going back sa message natin this morning, patong ito sa kaloob o offering. Ang ibig sabihin ng offering sa salitang Hebreo ay korban. Ang ibig sabihin ng korban is to draw near. So this morning, magpo-focus tayo sa pagbibigay ng offering. At hindi sa tithes. Ang pagkakaiba ng tithes sa offering, ang tithes, ang Diyos nagpasya kung magkano. Magkano ang tithes? 10% ng alin? Ang lahat. Samantala, ang offering, so binibigay ko sa inyo yung pagkakaiba, no? Ang offering, ikaw magpapasya niyan, hindi ang Diyos. Ikaw magdi-decide kung magkano. Ulitin ko, ang tithe, sino ang nagpasya kung magkano? Ang Diyos. Ang offering, sino ang magdi-decide kung magkano? Tayo. So, yun ang pagkakaiba ng tithes at offering. Now, sa Psalms, anong ibig sabihin ng offering? To draw near. Sa Psalm 73 verse 28, but as for me, how good it is to be near God. So yung sumulat dito sa Psalm 73, sabi niya, kung akong kakausapin nyo, kung ako ang tatanungin nyo, pasya ko ang mapalapit sa Diyos. Kayo ba? Ano bang pasya nyo? Mapalapit kay Lord o hindi? So, anong paraan sa paglapit kay Lord? Kung sa Hebreo, ito yung pag-aalay o offering. Kasi yun ang ibig sabihin ng offering, to come near to God. I have made. So, pagka ikaw nagbibigay ng offering, ang ibig sabihin nito, you have made the sovereign Lord your shelter. So, ito yung resulta pagka nagbibigay ka ng kaloob. Ulitin ko, parehas bang kaloob o at tithes o magkaiba? Okay. So ito yung wonders, no? Ito yung pagkakaiba ng offering. Kasi ang tithes, obedience yan. Yung offering, pusa mo. Kung ano talaga. Kaya ang tithe, ang offering, mas malaki ang sinasabi nito kung anong laman ng puso mo. Pero gusto ko bang unawain ninyo, hindi pa pwedeng isa dyan ang wala. Magkasama parati yan. At magsabing magkasama yan parati. Hindi pa pwede tithes lang, mamaya ipapaliwanag ko. At hindi pa pwede offering. Pero, ang offering, it speaks about, more about, ano talaga laman ng puso mo. After, nagbigay ka lang tithes. Kasi ang tithes, obedience yan eh. Now, kung ikaw nagbigay ng offering, ayon sa Psalms 73:28, ikaw ay nagpasya na mapalapit kay Lord. Why? Kasi gusto mo na siya ay magiging, kublihan. Ano bang refuge sa Tagalog? Kandungan o parang taguan. Ba? So yun ang ginagawa mo. Yun ang sinisignan mo kay Lord. Lord, binibigay ko ito dahil gusto kong mapalapit sa iyo. Gusto ko na ikaw ang maging refuge, taguan, sandigan, kublihan. And I will tell everyone about the wonderful things you do. Now, gusto ko maintindihan nyo ito. Ano ang mas malakas ang dating? Yung lumalabas sa big-big mo o yung nakikita sa'yo? Correct.
Kasi may pagpapala pag nagbibigay ka ng offering. So ito yung thought dito. Makikita ng tao na ikaw giver. Kasi gumaganda buhay mo. Nagiging sagana ka. Naakalaya ka sa mga kasalanan. Iniingatan ka lang ating Pangdiyos. Bakit? Ginawa mo siyang kublihan mo eh. Amen po ba? Ang nakakaintindi, pwede bang pumalakpak kay Lord? So going back sa mga Hudyo, the Jews, the offering, ito'y isang uri ng kaloob o gift na pinaniniwalaan ng mga Israel na pagka hinahandog nila sa Diyos, ang piling ng mga Hudyo, napapalapit sila sa ating Panginoon. And another thing, kaya sila nagbibigay sa Diyos dahil they understand na nagkakaroon sila ng maigting na fellowship o pagkakaisa o pagkakasundo sa ating Pangdiyos at mag-a-attract ng pagpapala. Ulitin ko. So, ang paniwala ng mga Hudyo, kaya importante sa kanilang pagkakaloob dahil alam nila na papalapit sila sa Panginoon Diyos. Malaya silang nakakalapit sa Diyos. Nagkakaroon sila ng ugnayan sa Diyos, pangatlo, at alam nila may hatid na pagpapala. So, nag-gets niyo yung apat na yon. Okay, very good. Now, sa chapters 1 to 7 ng Leviticus, merong 5 uri ng kaloob dyan. Unang-una, burnt offering. Diyan ba yan? Okay. Pangalawa, okay, tama yan. Pangalawa, it is a meat offering or that is to say, grain offering. Pangatlo, ang kaloob ay isang uri ng peace offering din. Pang-apat, it is a sin offering din. Sa chapter 4 yan. And sa chapters 5 and 7, it is a guilt offering. So merong 5 uri ng pagkakaloob ang ginagawa ng mga Hudyo sa ating Pangdiyos. Number 2, worshipers presented offerings to express thanksgiving. So sa kaisipan ng Hudyo, alam nila pagka sila'y nagbibigay ng kaloob o offering, pinaparating nila kay Lord na sila'y nagpapasalamat na merong pananampalataya, thanksgiving faith, and renew fellowship, deepens their dedication to the Lord, at paghingi ng ng forgiveness. So ito yung impact. Ito ang mensahe na pinapakita nila kay Lord pagka sila ay merong dalang mga offerings. So, ang offering ay actually enacted prayer. Anong ibig sabihin ng enacted? Enacted means yung ginagawa mong batas o pinatitibay mo. Kaya pagka sila ay nagbibigay ng kaloob, pinatitibay nila yung kanilang ugnayan kay Lord. Ginagawa nilang batas yun. Of Lord, meron na tayong relasyon. O Lord, qualified na ako sa blessing. Lord, qualified na ako sa protection. So yun ang ibig sabihin ng offering. Isang uri ng prayer o paggawa ng batas. Na pagka binigay nila yun, parang may covenant na. Ginawa ko ito, Lord, dahil alam ko, proprotectionan mo ko. Alam ko, lalalim ang relasyon natin. Alam ko, ibe-bless mo ko. So malalim ang ibig sabihin ng offering. Ulitin ko, sinabi ko sa inyo kanina, after giving tithes, mas may malalim na kahulugan kapag ka nagbigay ka ng offering. It speaks a lot about what is the content of your heart. Sa Psalms 116 verse 17 sa Amplified Bible Version, I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call on the name of the Lord. So dito nalalaman yung tinatawag na ginagawang enacted prayer ang pagbibigay
ng offering. Number 3, in many cases, an offering involves a sacrifice. So going back sa mga Hudyo, pagka sila may kaloob, matik yan, or in general, no, merong hayop na ipagkakaloob. Merong mamamatay na hayop. May aagos na dugo. So mahalaga ito, no? I hope tinatake notes nyo ito. Kasi pagdating kay Jesus Christ, may mensahe binibigay ito. Kaya hindi small time ang pagbibigay ng offering. Huwag niyo mamaliitin yan. At alam niyo ba, pag naintindihan niyo yan, mas magiging generous kayo sa offering. Kasi ito talaga ang magsasabi kung anong kondisyon ng puso mo. Ang tithes, sinasabi lang nito kay Lord, obedient ka. Pero ang offering, may mas malawak na mensaheng pinararating mo kay Lord. Number 4, this offerings taught Israel that, unang-una, letter A, humans are sinful. So kung sinful ang tao, anong sinasabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. Tama po ba? Pangalawa, letter B, without shedding of blood, there is no forgiveness. Yan pong sinasabi sa Hebrews 9:22. In fact, under the law, almost everything is cleansed with blood, and without the shedding of the blood, there is no, forgiveness, neither release from sin and its guilt, nor cancellation of the merited punishment. So dito, ina-upgrade ni Lord ang unawa natin sa offering. Kasi marami nag-take for granted sa offering. Marami nagbibigay ng tithes, period. Kinalimutan nila, mahalagang offering. Kasi going back sa olden time, going back sa time ni Jesus Christ, pagka may offering, may dugong dadaloy. Ganun kahalagang offering, mga kapatid. At may kasalanan na papatawad. Ganun kahalaga ang offering. At nagbibigay ito signal kay Lord na gusto mong lumalang ang relasyon nyo. Ganun kahalagang offering. At pinaparating mo kay Lord na gusto mong siya ang kublihan mo. Ganun kalalim ang ibig sabihin ng offering. Kaya kanina may narinig kong barya, sabi ko, kaloob mong maingay yan. Siguro gets na nilang ibig sabihin nun. Pangatlo, atonement for sin must be made substitution. Sa Leviticus 1 verse 4, lay your hand on the animal's head, and the Lord will accept its death in your place to purify you, making you right with Him. Kaya alam nyo, meron magkakaloob. Siguro dito, baka may mapapansin ka, bago nila ihulog sa offering bag, grabe, parang dinidikit nila sa puso. Talagang grabing paghawak, Lord, galing ito sa puso ko. Kasi naiintindihan nila eh. Alam nyo, sa Saudi, tinuro sa amin ni Pastor Jung Bagisa, huwag kayo maghuhulog ng kulubot. Kasi actually, sa olden time, hindi ka pwedeng mag-offer ng hayop na pango, pandak, may kulubot. Hindi pwede. Perfect. At meron mag-i-inspect dyan. Kung walang kapintasan yung offering mo. Liting ko, kapatid, sabi mo katabi mo, huwag mo lang maliitin ang offering. Baka tayo nakapokus lang tayo sa pag-obey sa tithes. Mas matindi ang mensaheng binibigay mo kay Lord pagka nagbibigay ka ng offering. Ang tithes, obedience. Pero ang offering, mas mataas sa level yan. Ulitin ko, hindi pwede wala ang isa dyan. Parehas siyang binibigay. Tama po ba? Nagkakaintindihan tayo? Okay. Panglima, in order to make the offering acceptable to God, there had to be genuine, heartfelt repentance
and a sincere commitment to walk in goodness and righteousness. Another meaning ng offering. Pagka naghulog ka ng tithes ng offering mo, parang sinasabi mo kay Lord, Lord, susunod na ako sa iyo. Committed na ako sa iyo. Ang sabi sa Micah, chapter 6 hanggang verse 8, basahin natin mabuti, unawain naman ito mabuti. Anong sinabi ko sa inyo noon? Huwag tayo magbasa ng Bible para matuto. Magbasa tayo ng Bible para tumunod. Okay. Ang sabi ng verse 6, with what shall I come before the Lord? Kung may magandang katanungan, anong gagawin ko pagka ako'y lumalapit kay Lord? Before the Lord and bow down before the exalted God? Lalapit ba ako sa Kanya na nakayuko lang ako? Shall I come before Him with burnt offering? Lalapit ba ako sa Kanya na meron lamang burnt offering? With calves a year old? Verse 7, will the Lord be pleased with 1,000 of rams? Matutuwa ba si Lord pagka 1,000 rams o hayop and 10,000 rivers of olive oil ang dala ko? So may magandang katanungan dito sa Propeta Micah. Okay lang ba kay Lord? Kalalapit ako sa Kanya, nakayuko ako? O okay na ba si Lord na libo-libong mga hayop ang dala ko at gailog ang olive oil na dala ko? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? May magandang pinupunto at sinasabi si Prophet Micah. Dapat ang interes ng tao ay ano ang magpapasaya sa Panginoon Diyos. Yan ba ang desire ninyo? Kaya kayo narito sa church? O nandito tayo kasi gusto natin may tatanggapin. Si Micah, inaalalahanan tayo, always desire na si Lord ay mag-delight o sumaya sa atin. Verse 8, He has shown you, O mortal, what is good and what the Lord requires of you. So ito na, ang rini-require ni Lord. Yes, mahalaga yon. Yes, mahalaga ang tithes, mahalagang offering. But without this, baka masayang tithes mo, masayang offering. So ano ito? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. So ibig sabihin, kung faithful ka sa tithes and offering at naiintindihan mo masensahe ng offering, dapat mas lalo kang, mapagpatawad. Mas lalo kang marunong humingi ng tawad. Dapat mas nagbibigay ka ng opportunity sa ibang tao na makabangon. Dapat you love mercy. Dapat humble ka kay Lord. Otherwise, kahit malaki tithes mo, kahit malaki offering mo, pero you don't love mercy, you don't walk humbly with your God, wala yun. Alam nyo, every time ako magte-take away, gusto ko lang i-share yung way ko ng panalangin. Baka meron kayo mapulot at baka maging prayer na rin ninyo. Ito yung prayer ko bago magbasa ng Bible at mag-take away. Sabi ko, Lord, hindi lamang po ako, but lahat nagbabasa ng Bible, dalahin ko na ang salita mo ay maging lamp unto our step and light unto our path. Para, Lord, mapalapit kami sa iyo, maunawaan namin kung paano ka magpatawad, maunawaan namin kung paano ka magmahal, maunawaan namin paano ka maging compassionate, maunawaan namin, malaman namin paano ka magpasya, paano ka humatol. So yung isa sa part ng prayer ko, may kaduktong pa yon. So dapat, yun ang desire natin. To know God more. Para walang masayang sa ginagawa natin. So anong offering? So offering is really a sacrifice that has love and understanding of what Jesus has done for you at the cross. So dapat, yun ang unawa mo. Kaya ka nagbibigay kasi alam mo kung ano ang binigay ni Lord para sa'yo sa cross. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Jesus Christ para sa'yo sa cross? Kasi baka nakakalimutan natin eh.
Baka kapatid, pag nagbibigay tayo ng offering, nagbibigay tayo ng tithes and offering, ang iniisip lang natin yung pagod natin, yung galing natin sa paghahanap buhay, yung laki na binibigay natin, at nakalimutan natin, hey, Hermas lang una nagbigay. At ang binigay niya hindi pera. Ang binigay niya ay buhay. Nakita niyo yung offering parati may kalakip na dugo? So, ibig sabihin mga kapatid, pagka magbigay ka, merong pagpapakumbaba. Merong desire na magbagong buhay. Merong pagsisisi, kasi yun ang mensahe ng offering. Sa pasimula pa lang, dugo parati ang kakambal ng pagbibigay. Pagdating kay Jesus, para maparamdam niya ang love niya sa atin, nung nag-offer siya, buhay niya ang binigay. Kaya wag na wag tayo magbibigay na walang kasamang pagpapakumbaba. Walang yabang, walang pagsisisi. Hello, nasusundan niyo ba ako? So God was pleased with a person's sacrifice given in obedient faith. Nang meron sinabi sa Pablo sa Ephesians 5 verse 2, and walk continually in love. So anong ibig sabihin to? That is value one another. Ganun pala ang love. At ito yung prayers ko araw-araw, Lord, sa pamamagitan ng salita mo, maging lamp ito, maging light kami, na palapit kami ng palapit kung paano ka magmahal, paano ka magpatawad, paano ka magbigay ng opportunity, paano ka magpasya. And I hope palapit tayong lahat ng palapit, lahat na nagbabasa rito at nagte-take away. And walk continually in love, that is value one another, practice empathy. Para bang, what is empathy? Putting yourself in one's shoes. Nag-e-empathize ka. Para bang linalagay mo sarili mo sa kanyang kalagayan. Yun ang ibig sabing empathy. Sana ako. And compassion. Unselfishly seeking the best for others. 4 days ago, may pinost ako. Maraming gustong iligtas si Lord. Maraming gustong buuin ang Pang-Diyos sa pamilya. Marami siyang mga gustong ipanumbalik. Pero it seems maraming self-centered, selfish. Sarili na lang ang iniisip. Yung promotion niya sa work, yung grades niya, nakalimutan niya paano maging compassionate. Paano magmahal. Bigay ka nga lang bigay ng tithes, bigay ka lang bigay ng offering, pero wala ka namang love na. Walang saysay yun. Wala ka ng pagsasagip buhay kasi sarili mo lang ang iniisip mo. The good deeds of believers to the men of God are an offering to God. Alam mo ba yun? Sa Philippians 4:18, but I have received everything in full and more. I am amply supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent me. So sinasabi rito ni Pablo, yung kaloob Diyos sa akin ay ano? They are fragrant aroma of an offering, an acceptable sacrifice which God welcomes and in which He delights. Kapag ikaw nagbigay sa men of God, tulad ng pastors, kapatid, anong sabi ng Bible? Sa Diyos mo talaga binibigay yan. Hello? Kaya pala, marami sa mga tao, wala pa natatanggap ang Diyos. Mula sa taong liniligtas niya. Kasi ano sabi ni Pablo? Yung binibigay nyo sa akin, men of God si Pablo, ay actually, kay Lord nyo, binibigay yan. Ganong kahalaga ang pagbibigay. What you give, God receives. And I hope after this sermon na to, patapos na ako, mga 10 minutes lang ako, magbabago ang level ng pagbibigay mo. Ang mind mo nawawala na doon sa amount na binibigay mo. Kundi ang mind mo ay nakapokus na sa anong binigay ng Diyos sa'yo. At anong binigay ni Jesus sa'yo? Kanyang buhay.
Sa Hebrews 13:16, do not neglect to do good. To contribute saan? To the need of the church as an expression of fellowship. For such sacrifices are always pleasing to God. At ito ang nakakalimutan ng maraming gustong kahabagan pang Diyos. Anong sabi ng Bible? Kung ikaw magpapasya na maging matapat na, huwag mong kalilimutan ang iglesia. Amen? Sa mga nangangailangan sa iglesia. Dahil pagka ikaw nagbigay sa iglesia, sa mga nangangailangan sa iglesia, anong sinasabi nito? Sinasabi mo, bahagi ka na ng fellowship. Bahagi ka na sa katawan ni Jesus Christ. Huwag tayo maging madamot, lalo na sa kapanampalataya. Lalo na sa makasamaan mo sa church. At kung kay Pablo naman, anumang binigay mo sa men of God, kapatid, ayokong may-interpret, baka sabihin, si pastor, napakano naman yan. Pero yan sinasabi ng Bible, anong binibigay mo sa akin? Kanino nyo binibigay? Sa Panginoon Diyos. Giving with a repentant heart matters to God. Tandaan nyo, pagka nagbigay tayo, isang bagay, huwag nyo pa rin kakalimutan. Ilang beses ko na inulit ito. Dapat merong pagpapakumbaba. Merong pagsisisi. Now, to close this short sermon, gusto ko ipaunawa na sa inyo anong pagkakaiba na mas malalim yung tithes and offering. And bakit ko sinabi sa inyo kanina na pagka after giving tithes at ikaw nagbigay yung offering, mas may sinasabi ang offering patungkol sa kondisyon ng puso. At why ang Lord nagre-respond hindi sa amount ng tithes mo, kundi sa amount ng offering mo. Ulitin ko, nagtatouch kay Lord, offering mo. Iba ang touch nito. Diba, marati nyo narinig doon sa church? Anong isang bagay ang binibigay nyo sa Pang-Diyos na hindi galing sa Kanya? Ano? Diba, worship? Hindi galing sa Kanya yan, galing sa iyo yan. So pagdating naman sa givings, what attract God's most? So, ulitin ko ha, ang tithes, it speaks about your obedience. But ang offering, it speaks about the condition of your heart. Sa Luke 6:38, sabay-sabay natin basahin. Give, and you will receive. Ulitin ko, give, and you will receive. Pagka walang give, meron ba matatanggap? Maliwanag yun, di ba? Bible ba yan? Salita ba ng Diyos yan? Okay, maliwanag. Your gift will return to you in full. Yung binigay mo daw ay babalik sa'yo na buo, pero may pagkakaiba. Ang pagkakaiba ay ano? Pinitpit. Liniglig. Siniksik. Liniglig. So, ang tanong ko sa inyo, yung binigay mo ba, babalik ba ito sa iyo ng same amount? Hindi na. May kasamang pagsiksik na at pagliglig. Taken together to make room for more. Ganun magbigay si Lord. Parang bang, kung nagbigay ka lang piso, ang balik niyan, hindi lang piso. Running over, umaapaw. Sino rito kapatid na nagbuhos ang tubig sa baso na nag-overflow? Maraming beses siguro, no? Pero pagka soft drinks yan, ingat na ingat tayo. Lalo kung meron man sa inyo tumodor pa rito, I hope wala na. Ingat na ingat ka na baka may matapon. Baka may tumulo.
At kung may tumulong, minsan dinidilaan mo pa eh. Pero I hope lahat wala na rito kasi kawawa lang buhay mo at kawawa lang pamilya mo. At kawawa ang future mo. Kung meron kang naipon at palainom ka, isang araw, baka kulang pa yung naipon mong pera sa pagpapagamot. Katabi mo, magbagong buhay ka na. Kawawa ka. At hindi ka patatawarin ni Lord. Okay. Running over, poured into your lap. Aagos, grabe. Sino rito kapatid na nagbus ka lang kape, pati rito natapunan na? Ganun magbigay si Lord. Matatapunan ka. Sabi mo katabi mo, matatapunan ka ng blessing. At ito na. Ito yung panukat. The amount you give will determine the amount you get back. Tanong ko sa inyo, magpapasya ka ba maging kuripot kay Lord? Mag-iisip ka ba maging kuripot sa pastor, man of God, na ang sinabi ni Pablo, ano ang binigay mo sa man of God, binibigay mo kay Lord? Magkukuripot ka ba sa kasama natin dito sa church? Wag na. Kasi ang liwanag ng batas eh, yung matatanggap mo ay nakadepende sa ano? Binibigay mo. Pero generally, pagka nagbigay si Lord, ay ano? Siksik, liglig, at nag-uumapaw. Na kung gusto mong apaw na apaw, saan nakadepende yun? Sa binibigay mo. Ito na yung paliwanag. Anong pagkakaiba ng tithes and offering? Ang tithes, parang susi yan eh. Okay. Halika. Ito. Meron pa bang mas payat dito sa dalawa? Sino pa mas payat? Mataba yan eh. Babae o lalaki, sino pinakapayatot sa atin dito? Okay, Maya. Ha? O, Ginny May, alika. Hoy, magiging civil engineer niya. Huwag niyong mamalitin yan. Next year na ba? Civil engineer na ba yan? Next year? Ganyan-ganyan yan kapatid, kahit payatot yan. Malaman ang utak niyan. Dahil nag-aaral siya mabuti. Tama ka lang tama. Ganito yan. Ang tithes, ay hindi to susi. Sino may susi dyan? Ayan, daming susi. Okay. Ang tithes parang susi. Ang offering, pintuan o bintana na iba-ibang size. Na anong sabi ng pagbibigay? Yung tatanggapin mo ay depende sa binibigay mo. So ang susi, tiga bukas lang yan. Pero anong klaseng pintuan? Large, medium, small. So ang magsasabi ko anong uri ng pinto magbubukas sa'yo ay saan nakadepende? Sa tithes ba? Sa offering. Hindi sa tithes. Ang tithes, tiga bukas lang yan. Pero anong klaseng pintuan ang bubukas sa'yo? Nakadepende yan sa ibibigay mo. Kayo ba gusto niyong payatot na pintuan ang bubuksan sa'yo? Hindi nga. Seryoso tayo. Gusto niyo ba ganun lang kakarambot ang dadaloy sa iyong pagpapala? Gusto niyo medium ba? O gusto niyo large? Extra large, extra rice. Pero saan nakadepende yan? Sa tithes ba? Sa offering. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang tithes, sinasabi lang nito yung obedient ka. Pero offering, linalaman talaga ng puso. Yung totoong linalaman ng puso. Ikaw ba ay gusto mo talaga? Rine-recognize mo ba yung hirap ni Jesus Christ sa cross para sa'yo? Yan ang offering eh. Ikaw ba ay merong pagpapakumbaba? Meron bang pagsisisi? Yan ang mensahe ng offering. Ikaw ba talaga nagnanais ng lumalim ang relasyon mo kay Lord? Yan ang ibig sabihin ng offering. Kasi anong ibig sabihin ng offering? Sa Hebrew,
Korban. Anong ibig sabihin ng korban? Draw near. So, ano mas malalim ang ibig sabihin? Tithes o offering? Mas malalim na. Pwede bang may mawala sa isa sa dalawa? Wala. Kapatid, dumating itong message na to kasi siguro may nakikita si Lord na sa atin. Sa church ka nga, pero walang relasyon sa Kanya. Sa church ka nga, pero hindi mo siya kinikilala na siyang kublihan mo. Walang ginagawa mo lang yung dati mo noon. Dadang ka ng simbahan, sausaw sa tubig, sign of the cross. Walang pagbabago. Hindi yun ang gusto ni Lord. Gusto niya relasyon. At paglalim ng relasyon. Gusto niya kinikilala mo yung hirap niya para sa'yo sa cross. Ayaw niyan makalimutan mo yun. Kasi baka sa atin dito masyado ka ng blines. Nakalimutan mo, hindi galing sa'yo yan. In the first place, hindi ka nakarating dyan kundi dahil sa akin. Kaya ikaw proud na proud. Samantalang iba, Lord, alam ko malaki ito sa mata ng iba, pero Lord, hindi ko may bibigay ito kung hindi dahil sa iyo. Baka nakalimutan mo yun na yun ang attitude ng giving. Recognizing what Jesus Christ has done for you at the cross. Bago ka nagbigay, siya muna ang nagbigay. Baka nakalimutan mo yun. So, binabago ni Lord ang pag-iisip natin. God really doesn't want your money. Kailangan ng church yan. Tandaan nyo, yung binibigay mo, actually binibigay mo kay Lord yan. Ang gusto ni Lord, ikaw mismo. Huwag nyo ma-misinterpret ha. Kailangan ng tithes, kailangan offering. Pero kung hindi kasama ikaw, wala yan. Walang humbleness, walang pagsisisi, may pagmamayabang. Ang liwalag sinabi ni Mika, ano bang katanggap-tanggap? Libo-libong bang alay? Kailog na olive oil? No. Ang gusto ni Lord, love mercy. Can you say amen? Pwede ba tayo tumayo? Salamat sa tatlo. Alam nyo, nakakita na ba kayo ng kapatid? Nagkakapuspusan dahil ang message giving. Madalas nakakita tayo ng preaching, nagkakapuspusan, pero ang mensahe, hindi giving. Sarap siguro makakita kapatid, no? Ang topic, pera, pero nagkapuspusan. Sa akin, pag nangyari yan, kung sakali man ngayon yan, iba na ang level ng church. Iba ang level ng relation mo kay Lord. Kasi ang message sa giving ay tumagos sa kalalim-laliman ng puso mo. Naging mayabang ka pala. Naging ma-pride ka pala. Kuripot ka pala. Covetous ka pala. Sarili mo lang ang iniisip mo. Madamot ka pala. Gusto mo lang tumanggap. Ang binibigay. Gusto mo pumunta ng langit. Pero wala kang relasyon kay Lord. What if kung nangyari kayo ngayon, kaya ngayon yun? Nag-flow ang Holy Spirit. Nagkapuspusan marami sa atin kung di lahat. Anong ibig sabihin nito patungkol sa iyo? Oh, how I wish. Nanaw na mangyayari yan. Kasi usually, alam nyo, sa maraming simbahan, pagka-pera pinag-uusapan, even sa mga meeting, pagka-pera pinag-uusapan, nagkakatisuran na. Lalo pagka kayo magbigay. Pero yung usapang pera, may matatanggap ka, wala.
Masaya lahat yan. How I wish, kapatid, something great mangyayari sa umaga. Pero hahayaan ko sa inyo yan. Sa inyo yan, kapatid. Anong tingin mo ba kay Lord? Pera? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Madamot? Ano ang tingin mo, kapatid, sa relasyon mo meron kay Lord? Worship the Lord, kapatid. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus.